Nag-iisa lang ang pambato ng Pilipinas sa weightlifting sa darating na London Olympics at ang nakakabilib, isa po siyang babae. Kilalanin natin siya sa report ni Leah Cruz. Kamay na bakal kung tawagin si Heidelin Diaz, ang kaisa-isang pambato ng Pilipinas sa weightlifting sa Olympics. 16 anyos si Heidelin nang una siyang naglaro sa Olympics sa Beijing noong 2008. Siya ang pinakabatang miyembro noon ng Team Philippines. 21 anyos na si Heidelin. Ngayon, mas handa na raw siyang makipagpakbakan. Yung difference kasi sa Beijing, parang hindi talaga ako saka wildcard lang ako. Ngayon, qualified talaga ako. Matindi raw ang sakripisyo ni Heidelin para sa napiling sport. Bukod sa kinakalyong mga kamay, tumigil din daw siya sa pag-aaral para sa Asian Games noong 2010. Malayo rin siya sa kanyang pamilya sa Zamboanga. Kwento ng dalaga, may mga pagkakataong gusto na niyang tumigil sa weightlifting. Minsan, halos parati. Kasi pag pagod na, parang give up na ako. Pero after nung mga ilang minuto na lang, babalik ulit. Kasi iba talaga yung pag-iniwan mo kasi weightlifting. Parang wala na akong buhay pag wala nang weightlifting. Ang nanay naman ni Heidelin sa Zamboanga, napaiyak ng magbigay ng mensahe para sa anak. Kid, andito ako. Sana alagaan mo sarili mo at sana manalo ka sa kompetisyon. Pero, manalo matalo man, okay lang sa amin. Ang mahalaga ay umabot ka sa kompetisyon na yan at pinakita mo ang galing mo. Pangako naman ni Heidelin, gagawin niya ang lahat para maiuwi ang pinakaaasam na medalya, lalo't 11 lang ang delegado natin sa Olympics. Leah Cruz, News 5. Mapapanood ang London Olympics simula July 28 sa Active sa IBC 13, Hyper Channel sa Signal, sa Action TV at dito sa TV5. Samantala, agaw pansin ang kakaibang yate na nakadaong ngayon sa Manila Bay. Sa malayuan ay para pong spaceship ang yating galing Hong Kong na ang tawag ay Adastra. Narating daw ito sa bansa para i-test at obserbahan ang takbo ng yate na yan. Gawa sa carbon fiber ang Adastra kaya magaan at mabilis ang takbo. Pwede rin daw itong i-operate gamit lang ang iPad. Ang presyo ng yate, tumataginting na $15 million o 600 million pesos. Magkakaroon tayo ng dagdag na isang araw sa kalendaryo kapag leap year. Pero alam nyo bang meron ding leap second o dagdag na segundo sa oras natin? Sabi ng Pag-asa, may dalawang klase ng oras. Ito yung nakasanayan nating atomic clock time at ang solar time o yung aktwal na pag-ikot ng mundo sa araw. Paliwanag ng Pag-asa, bahagyang mas mabagal ang solar time sa atomic time. Kaya may mga panahong kailangang magdagdag ng isang segundo para tumapat ang alas 12 ng tanghali sa panahong pinakamatindi ang sikat ng araw. Dito sa Pilipinas, alas 8 ng umaga bukas ang leap second. Yun nga lang, hindi nakapattern kung tuwing kailan nagkakaroon ng leap second. Parang grand eyeball naman ang mga netizen na eksena sa Ayala Triangle sa Makati nang magkita-kita sila para sa Social Media Day. Ipinagdiwang nila ang aktibong paggamit ng mga Pilipino sa social media at gaya ng inaasahan, napuno ng mga post ang internet tungkol sa espesyal na okasyon na ito. Sa Facebook, kanya-kanyang status ang mga users, habang sa Twitter naman, nagtrending ito at mayat-maya nga ang mga tweet na may hashtag na SM Day. First ay pinagdiwang sa bansa ang naturang okasyon. Nakapag-time out muna si Shasha Padilla sa pagbabantay kay Dolphy dahil sa patuloy na pagganda ng kondisyon nito. Rufa Gutierrez, namimiss raw ang paparazzi at Katie Holmes, nag-file ng divorce laban kay Tom Cruise. Ikwento mo, Jeff Fernando. Bantay sarado pa rin sa Makati Medical Center si Comedy King Dolphy, pero patuloy pa rin ang pagbuti ng kanyang kondisyon. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, simula ng ma-ospital si Pidol, ay nakatulog na sa bahay nila ang partner niyang si Shasha Padilla. Kwento niya sa Twitter, paggising niya, nagpatugtog daw siya ng Christmas song sa online radio para lalong sumaya ang mood. Ipinaabot din niya ang pasasalamat sa mga taong nagdarasal at bumisita sa Comedy King. Gusto mo bigyan kita ng bulong ng palad? Ang unang
Tuloy pa rin ang bulong ng palad segment sa paparazzi. Matatanda ang bulungang ito nung nakaraang Sabado ang dahilan ng pag-alis ng isang host ng show na si Rufa Gutierrez matapos umano siyang mabastos. Pero sabi ng MTRCB, walang nilabag ang show. Kanina, nilinaw sa programa na walang intensyong manakit. Sana pagkatapos ng lahat ng ito, lahat tayo ay sumulong na at kalimutan na ang lahat ng ito. Sabi ni Rufa, namimiss niya ang magtrabaho sa paparazzi pero hindi na siya babalik. Say naman niya kay Mr. Fu na bumulong sa kanya ng maintrigang tanong. I hope one day you will have the confidence and you will have the ability to say no to things that are asked of you na ayaw mong gawin. Matapos ang 6 na taong pagsasama bilang mag-asawa, nag-file ng divorce si Katie Holmes sa superstar husband niyang si Tom Cruise sa korte sa New York. Hinihiling daw ito ni Katie sa korte na ibigay sa kanya ang kustodiya ng anak nilang si Suri. Wala pang impormasyon sa dahilan ng hiwalayan, pero may haka-haka dahil daw ito sa relihiyong Scientology ni Tom. Jeff Fernando, News 5. Bago tayo magpaalam, Mike, Bakit? congratulate muna natin ang kasama natin si Lahat Jovi tanong Francisco. Congratulations. Napili kasi si Jovi ng Foreign Press Center ng US State Department para mag-aral sa Amerika ngayong July. Short course lang naman. Congratulations. Ano bang pag-aaralan mo doon, Jovi? Kasi parang balita ko, piling-piling journalist lang daw yung pinapasok. Sige, hayaan mo na sabihin ni Mike sa atin yung parte niya na yan. Ano, may sasabihin ka, di ba? Wala. Congratulations lang. Congratulations. De. Talaga? Ito, isa lang naman si Jovi sa mga mamahayag mula sa 12 bansa na sasama sa kanilang annual reporting tour. Wow, Galing annual pagka-practice si reporting. Mike nun, ah. Oo. Anyway, Mike, Nabasa ko lang. sagutin ko lang si Maricel. Ano to, short course na magtutour ka doon sa mga lugar na kung paano nangyari yung proseso sa Amerikano, yung politika nila. Pero at the same time, meron akong pinili ng pag-aaralan ko kasi masasabay doon yung AIDS Summit 2012, kung saan may i-unveil sila doon na tungkol doon sa cure na gustong makuha ng mga scientist. So, sana makuha natin ng maigi ito kapag nandoon tayo. So, isa yung sa pinili kong grant para sa akin. Well, at sana marami kang matututunan at Ma-share dito. sa amin. Share ko sa'yo, Mike. Gano'n ka katagal mag-aaral? Short course, 3 weeks lang siya. So, 3 weeks. So, see you mamimiss soon. ka namin ng 3 weeks. Oo nga Doon eh. ka muna sa US. So, paano ngayon yan? Kayo muna. Pasalubong ba? Tsaka natin pasalubong. pag-usapan. Sige. Okay. At yan ang kalating oras ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon!